Purihin ang Diyos. Lagi pong ikaw ay magpupuri sa Diyos. Amen? At lagi kang magagalak sa Diyos. Kahit ano ang nangyayari, kahit ano ang nararamdaman mo, magdiwang ka lang sa Diyos. Dahil ang Diyos ang may hawak ng ating buhay. Kahit hindi natin maintindihan. Ang mahalaga, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Sabihin mo sa iyong katabi, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Ang problema, hindi natin alam. Nakukuha niyo po? Kaya paniwalaan na natin na maganda yung ginagawa ng Diyos. At yun naman ang katotohanan, maganda ang ginagawa ng Diyos. So, ang titulo ng mensahe, Covenant by Sacrifice. Covenant by Sacrifice. Tipan sa pamamagitan ng pag-aalay. Ang sacrifice po dito, hindi yung pagtitiis, ito po yung pag-aalay. Sa Psalms chapter 50, Psalms chapter 50, at nais kong inyong maunawaan kung ano yung sacrifice na ating dapat na iaalay sa Panginoon. Sa Psalms 50 verse 5. Tingnan po natin sandali. At ang sabi po ng verse 5, gather my saints together unto me, those that have made a covenant with me by sacrifice. Gather the saints. Gather my saints. Sabihin mo, I am God's saints. Ang santo po ay buhay at hindi patay. Amen? Ang santo po ay buhay at hindi patay. Sabihin mong muli, I am God's saint. Hindi ka po nagkakasala dahil ikaw ay santo at ang babae santa. At ang bata, santito at santita. Amen? Pero isa po yun, saints. So, I am a saint. So, we are kingdom of kings and priests. And at the same time, we are saints of God. Kung titingnan mo ang mga liham ni Apostol Pablo, nakatuon po doon to the saints of God. Sa mga banal, ang Tagalog pong isa pa sa saints ay banal. Sasabihin mo, ako'y banal. Ako'y banal. Ulitin mo, ako'y banal. Ako'y banal. Paniwalaan mo yun. Dahil yung iba hindi naniniwala dahil may masama pa rin siyang ugali. Hindi pinakikiramdaman ang pagiging banal dahil ang kabanal ay regalo. Amen? Ang kabanal ay hindi tinatrabaho. Ang regalo, ang kabanalan ay regalo. Sabihin mo, ako'y banal. Kapag sinabi mong ikay banal, makukonbikta ka sa masamang ugali. Kaya paulit-ulitin mo sabihin, ako'y banal kahit palasigaw ka pa rin. Ako'y banal. Hanggang sa ikaw ay makonbikta doon sa sinasabi mo at tatalikod ka na sa pagiging bungangero. Isip-isipin mo, lalaki ka, bungangero ka. Hindi bale ang babae. Pero pag ang lalaki ang bungangero, para bang, aywan ko, dapat ang lalaki ay mapagpigil sa bibig. Hallelujah. Tahimik. Sabihin mo, ako'y banal. Amen? Ulitin mo. Yung parang totoo, ako'y banal. Ilakas mo, ako'y banal. Purihin ng Panginoon. Alam niyo ba ang salitang banal, hagyaso sa Grego, at sa simple English ay different. So, yung banal sa simpleng Tagalog ay kaiba. So, ating pansinin kung ano ang kaiba. Dati, hindi tayo gumagalang sa araw ng Panginoon. Pero ngayon, tayo ay nagpaparangal na sa araw ng Panginoon. So, ikay kaiba na. Dati, pag gutom na gutom tayo, kain agad. Pero ngayon, nananalangin muna tayo. So, tayo ay kaiba. Iyon po ang banal.
Pero lalalim at lalawak yung kabanalan habang ikaw ay natututo at nagsasanay sa salita ng Diyos. Kaya nga ating unawain, gather my saints. Kanino raw mga banal? Sino raw ang may-ari? Ang Panginoon. At atin pong unawain, pagdating ng tsunami, paglindol at pagputok ng 10,000 bulkan na nasa Pacific Ocean. Alam niyo po ba kung nasan yung Pacific Ocean? Ito po ay mula Pilipinas hanggang Hawaii. Yun po yung Pacific Ocean. May China Sea pero iba po ang ocean. Pacific Ocean, Atlantic Ocean, ano pa ang ocean? Ocean Park. So, gather my saints together unto me. So, sino po ang inuutusan? Gather my saints together unto me. Iyong tipunin ang lahat ng aking mga banal na palapit sa akin. Pansinin po natin, sa huling panahon, magliligligan po, magtataghirap po. Hindi po ba kayo nangingilabot doon sa nagaganap sa Middle East? Yun po ang pwedeng pagsimula ng Third World War. Yung Middle East. Pero atin pong unawain, kapag tayo dudulog sa Diyos, sasabihin niya, huwag kang matakot pag nakarinig ka ng mga digmaan. Huwag kang matakot kapag kakaroon na ng mga paglindol. Huwag kang matakot pag nagkakaroon na ng sobrang karahasan. Huwag kang matakot pag nagkakaroon na ng sobrang kahirapan. Hindi pa yon ang wakas. Simula pa lang yon. So kung simula lang yon, ay mas matindi pala sa kalaunan. Kaya kung doon sa panimula ng wakas na naglilindula na, at hindi pa rin maalab ang isang Kristiyano, paano na sa panahon ng gitna? Hello. Simula pa lang yan ng matitinding kapighatian. Kaya magsanay na po tayo. Ibig kong maranasan ang iyong kapangyarihan at ibig kong makita ang iyong kaluwalhatian. Amen? Those that have made a covenant with me by sacrifice. So dito po ay tutukuyin natin kung sino yung mga banal dahil meron pong mga specifics na magpapakita kung ikaw ngayon. Sabihin mo ulit, ako'y banal. At ngayon, ipakikita ko po sa inyo kung sino yung tunay na banal. Tingnan natin sandali sa verse 1. Verse 1, the mighty God, even the Lord, hath spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. So, pansinin po natin, from the rising of the sun, saan po, hindi naman po talaga tumataas ang araw po fix. Naalala po natin yung general science natin, ang araw po fix at ang planeta ang umiikot. Tama po ba? It revolves in its own axis. So, hindi po tumataas, hindi bumababa ang araw. Pero, yun ay ating tinatanggap na rin dahil pag umikot. At meron pong isang lugar sa Scandinavian countries, 6 months ay walang gabi. And then another half, nung 12 months, another 6 months, wala namang araw. Pero sila po'y nabubuhay dahil yun ang itinakda sa kanila ng Diyos. Kaya kung titingnan po natin, the mighty God, even the Lord, ang malakas na Diyos, gayon din ang Panginoon ay nagsabi, hath spoken, so nasabi na. And called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. At tinawag niya ang lupa mula sa pagtaas ng araw hanggang sa paglubog nito. Yan, kung titingnan po natin,
Ang Asia po ay nahahati sa Middle East, part po ng Asia yan, Near East, Far East. Isa po East. Meron pong Central Asia at meron pong Southeast Asia, kaya tayo po yung kasama ron. At malalaman mo ang laki ng kontinenteng Asia sa Asian Games. Pag ASEAN Games, ito po yung mapilindo. Malaysia, Philippines, Indonesia, ano pa? So, idinagdag lang itong Vietnam, idinagdag itong Myanmar, idinagdag itong Thailand. Malaysia, Philippines, Indonesia, Thailand. Yung mapilindo nung araw, pero ngayon ginawang ASEAN. Kaya kung atin pong unawain, ang maraming tao ay nasa Asian continent. Kung titingnan po natin yung 1040 window, yun pong 1040 window, ang opening gate nun ay Pilipinas. At ang closing gate po nun ay South Korea. At kung atin pong unawain, kailangan ito'y maabot ng mabuting balita. At kapag tayong lahat na banal ng Panginoon naging maalab sa mabuting balita, walang isa mang maghihirap sa atin. Amen? Sapagkat ang nagmamahal sa Ebanghelyo ay hindi pababayaan ng Diyos. At ipapangaral ang mabuting balita sa buong daigdig. At ang dakilang pagtatalaga, humayo kayo at sasamahan ko kayo. Amen po ba? So, sino ang sinasamahan ng Diyos? Yung ipinamamalita ang mabuting balita. Kaya nga ating unawaing mabuti, the mighty God, even the Lord, that hath spoken and called the earth from the rising of the sun unto the going down thereof. Kaya kung titingnan po natin, in the last 20 years, makikita natin yung mga devastating earthquakes sa China, sa Thailand, 60 kilometers inland po ang inabot ng tsunami sa Phuket. Natandaan ninyo yung Phuket, yung number 1 first class na resort area ng Thailand. Yun pong talagang ang dami pong namatay doon. Ang East Timor, naging no man's land po yung East Timor. Nalipo lahat ng bahay. Nung makita ko po yung documentary, ako'y naluluha. At kaya nangyari yun dahil pinagpapatay nila ang mga pastor na Kristiyano doon. Lagi pong merong gagawin ng Diyos. At ngayon, tanggap na nila ang Kristiyano sa East Timor. Kaya nga po, po tayong maalab. Amen? At ating kilalanin ang mahalagang katotohanan na nagsalita na ang Diyos na ating Panginoon. Ano sabi sa verse 2? Out of Zion, the perfection of beauty, God hath shined. Out of Zion. Dati po ang itinakda ng Diyos na capital for worship is Shiloh. Pero binago po ng Diyos at ginawa niyang Zion, at ang Zion po ay ang Jerusalem. Ito pong mensaheng ito ay natanggap ko isang gabi na napakaliwanag ng kalawak at ako'y umakyat sa bubong namin. Dahil ako may itinatanong sa Diyos. One starry night. Hindi po yung awiting starry, starry night. Hindi po yun. Mabituin lang nung gabing yon. At ako'y nakatingala at nakahawak ako at baka ako'y mahulog. At ang sabi ko, Panginoon, ba't pinaakyat mo ako? At ang sabi niya,